Bagong lahat, papasok ng deadline, tinitingnan na ngayon ng mga teams kung sino ang may magandang posisyon pagdating ng draft lottery sa May. Marami mga top prospect din sa 2026 class, parang katulad ng 2025. Ilang best player din ang nakuha noong nakarang taon. Si Anthony Davis ngayon parang binebenta ng Dallas sa mga team, particular sa Atlanta Hawks. Kapag to nagawa ng Dallas at siguro naging effective at naging successful sa next 4 years, kailangan siguro mag-sorry ng mga fans kay Nico Harrison kung sakali. Wala lang, sinare ko lang. Magiging move of the decade yung ginawa nito si Nico Harrison. Dahil ang gustong makuha ng Dallas mula Atlanta Hawks, hindi si Trae Young, hindi si Porzingis na pabalik ng Mavericks, at hindi rin basta kung sinong player mula dito sa Hawks. Kung iti-trade man ng Dallas itong si Anthony Davis papuntang Atlanta Hawks, gustong makuha ng Mavericks yung first round pick ng Hawks na galing sa Pelicans. Dalawa kasi ang first rounder ng Atlanta. Yung isa mapupunta ng San Antonio parang swap. Ito namang isang gustong makuha ng Dallas galing kay DeJounte Murray trade. Kaya ang Hawks parang willing nang i-trade ang kanilang former number 1 overall na si Zaccharie Risacher dahil malaki ang rate na makuha nila yung top 1 or top 3. Nasa Indiana ang isa sa mga possible na mataas din na draft pick. Ang kaagaw kasi ng Indiana doon, Wizards, Kings at Pelicans na mapupunta naman ng Hawks kung sakali. Sila yung apat na malaki ang chance na makakuha ng number 1 overall or kaya top 3. Ang top 3 player pa naman pagdating ng 2026 class si AJ Dybantsa, Darren Peterson at Cameron Boozer. Yung pang-apat doon si Mikel Brown or kaya Kingston Fleming, mga top prospect din. Kaya ako nasabi kanina na kapag nakuha ng Dallas yung pick ng Pelicans at naging successful kung sakali, na wala namang imposible sa NBA dahil si Luka nga na trade, parang ang pinaka-imposible na lang sa mundo ngayon magbayad yung may utang sa'yo. Shoutout na lang. Saka isa pa, nagsimula din kay Nico Harrison yung isa sa worst trade na posibleng maging best trade pa. Si AJ Dybantsa at si Cooper Flagg kasi pwede magsama sa isang team. Silang dalawa magkasama talaga dati sa ranking. Number 1 si Dybantsa at number 2 naman si Flagg. Kaya dati nagpalipat ng mas maagang taon si Flagg dahil kasabayan niya si Dybantsa, parang Edwards at Jalen Green dati. Kung hindi man makuha ng Dallas si Cameron Boozer or kaya itong si Dybantsa, kahit Darren Peterson habang andun pa si Kyrie, combo guard din siya na parang Dylan Harper. Nasa above average para sa height ng mga point guard at nasa same size naman para naman siya shooting guard. Itong si Darren Peterson. Ang Pelicans din, dalawang trade ang pwedeng mag-cost sa kanila ng top pick. Yung isa, yung sa Indiana Pacers. Nung tinrace ko kasi ito yung part ng trade dati ng Pacers kay Siakam na napunta ng Toronto na ginamit naman ng Raptors para sa trade sa Pelicans kay Ingram. Na ginamit naman ng Pelicans na tinrade nila pabalik ng Pacers nung Game 6 ata ng finals yun. Kaya nga nagtataka yung ibang mga analyst doon sa ginawa ng Pelicans. Willing makipag-trade ang Dallas sa Hawks basta wag isasama si Trae Young. Hindi kasi pwedeng hindi rin siya isama dahil ubos ang cap space ng Atlanta. Pero ang pwedeng workaround doon, masama si Zaccharie Risacher sa package, kapalit nitong si Anthony Davis at kailangan din tapatan yung kontrata kaya pwedeng isama si Porzingis at dalawang minimum contract player. Kung ayaw naman ng Dallas kay Trae Young, meron pa namang mga workaround doon. Aggressive na hinahabol ng Dallas ang first rounder ng Pelicans ngayon mula sa Atlanta. Pwede kasi makipag-swap ang Dallas sa Hawks para sa kanilang mga first rounder. Kaya pwedeng makipag-swap ang Dallas dahil projected papatak sila ng top 10 din pagdating ng June. So dagdag ko lang to, nakita ko lang kasi to habang nagtitingin din ako ng mock draft kanina. Kaya meron din palang trade rumors kay Klay Thompson papuntang San Antonio. Bukod sa mababa ang kontrata niya at loaded din naman yung San Antonio ngayon na mahirap mag-trade ng kanilang top 8 player. Dalawa kasi ang magiging draft picks or first rounder ng San Antonio kung sakali. Pero ang alam ko kasi doon, nabawi na ng Bulls yung isa. Pero either pa rin doon, pwedeng jumakpat ang San Antonio na makuha nila yung draft picks ng Atlanta Hawks. Mali pala statement ko doon. Kasali kasi ang San Antonio sa pwedeng makakuha ng draft picks ng Pelicans na nasa Atlanta Hawks ngayon. Pero nakadepende kasi yun sa babagsakan ng Hawks at ng San Antonio pagdating ng standing. Medyo maliit pa rin yun. Pero kung sakali, mapupunta pa rin sila sa top 40 ng draft. Kaya ang pwedeng gawin ng San Antonio para mailipat lang ng taon yung draft picks nila
pwede nilang iswap yun sa Dallas kung sakali na isa rin sa mga top 10. Meron ding kaagaw ang Dallas pagdating sa trade sa Hawks. Ito yung Sacramento Kings. Willing kasing ipadala ng Sacramento si Domantas Sabonis sa Atlanta kapalit ni Trae Young. Based sa mga prediction sa CBS Sports, naghahanap ang Atlanta ng isang big man na magko-complement kay Jalen Johnson at Alexander Walker. Si Kristaps Porzingis nag-decline na ang laro, pati bilang ng games bumaba na din. Kaso si Domantas hindi pa ulit nakakalaro dahil sa injury. Pwede kasing backup plan itong si Sabonis para kay Anthony Davis ng Atlanta. Virtually, mas healthy si Sabonis at mas bata. Last push ng Atlanta Hawks yung inaasahan nila after deadline.